Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng MMDA ang pagbubukas sa isang floodgate dito sa may Ross Boulevard para makatulong daw na makalabas kaagad sa Manila Bay yung mga tubig tuwing binabaha ang ilang kalsada sa Maynila, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ang tanong, bakit ba kasi hindi buksan yung floodgate at bakit hindi agad-agad ito na-open kapag kinakailangan? Well, sinasang-alang-alang din kasi ng mga otoridad yung mandamus order ng Korte Suprema na dapat linisin ng Manila Bay sa tulong ng mga ipinwestong Sewerage Treatment Plant o STP sa lugar. Gaya niyan, yung kulay white at blue na building. Ang problema, sa sobrang dami o laki ng volume ng tubig ulan na binabagsak nito sa Kamaynilaan, hindi na kinakaya ng gusali yung dami ng tubig. Kaya naman ang resulta, naiembudo at naiipon muna sa mga kalsada bago lumabas sa Manila Bay. Kapag binuksan kasi yung floodgate, kasamang aanurin ito yung dami ng mga basura o kalat na malaking problema dito nga sa Manila Bay. Kaya naman ang solusyon ng MMDA, nilagyan nila ng trash trap, no, itong binuksang, sa paligid ng binuksang floodgate para nga maipon doon yung mga kalat. At nangako naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila, natutulong sila sa paghahakot ng mga maiipong basura rito. Sa ngayon, naka-standby din daw na buksan yung isang mas malaking floodgate sa may bahagi naman ng Remedios dyan sa Malate. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ng MMDA, pansamantalang solusyon lamang itong binuksang floodgate sa mga nararanasang pagbaha. Ang pinakakailangan pa rin daw ngayon, magdagdag ng sewerage treatment plant sa lugar at patuloy na linisin yung mga Esterot Creek at pangatlo, talagang yung tamang disiplina pa rin o disiplina pa rin sa taong bayan o publiko pagdating sa tamang pagtatapon at pagsesegregate ng mga basura. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking storya ngayong araw.